Hello mga ka-bake and roll! For today's video ay gagawa tayo ng iba't ibang klaseng loaf bread na gamit ang isang dough lang. Pwede rin po natin tawagin itong multipurpose dough. Ay napakasimple lang nitong gawin guys at napakadali lang ng mga sangkap nito kaya wag na nating patatagalin to. Tara umpisahan na po natin yung paggawa ng masarap na loaf bread. Gagamit lang pala tayo ngayon ng bread dough machine pero syempre pwede nyong masahin yung inyong dough manually. Pwede rin po kayong gumamit ng stand mixer. Ilagay lang natin lahat dito guys muna yung ating mga dry ingredients maliban lang po dun sa ating instant yeast. Ayan, din hahaluin lang muna natin ito. Then sunod na natin ilagay yung ating liquid, yung ating warm water. Then sunod naman yung ating 1 egg at saka yung ating 1 egg yolk at saka na rin yung ating milk. Then i-on lang natin ngayon yung ating machine. Hayaan lang natin siya mag-mix hanggang sa ma-absorb ng liquid yung ating flour. Kung hindi nyo naman po kabisado yung inyong flour, pwede po kayo mag-add ng liquid ng pakonti-konti or dahan-dahan lang guys hanggang sa ma-absorb lang ng liquid yung inyong flour or hanggang sa wala na po tayo nakikitang dry flour sa inyong mixing bowl or dito sa ating machine. Then ayan, kapag wala na tayong nakikitang dry flour, ilagay na natin yung ating instant yeast and hayaan lang natin ito mag-mix ulit hanggang sa matunaw lang yung yeast or wala na tayong nakikitang mga buo-buong yeast dito sa ating dough. Mga 3 to 4 minutes. After 4 minutes, ilagay na natin yung ating fats, yung ating lard at saka yung ating unsalted butter. Pwede naman pong lahat butter yung ilagay natin guys. Pwede rin pong lard lang. Ayan, pero syempre mas masarap kung puro butter yung ilagay natin guys. Ayan, pinapakita ko lang na pwede rin po natin gumamit ng lard dito para mas makales tayo, lalo kapag ipangbenta natin, makales tayo ng costing. Tingnan lang natin yung pag-mix hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. And ito guys, naka-timer kasi itong machine natin, 1 hour and 30 minutes. Bali 30 minutes siyang halo guys bago magiging smooth at saka elastic. Pero dito guys, hindi pa ako masyadong satisfy yung dun sa pag-smooth niya. Then ayan guys, pag medyo pa malambot pa yung ating dough or dumidikit pa siya, pwede pa kayo mag-dust ng flour ng pakonti-konti. Then, ayan, after 30 minutes, ito na yung ating dough. Pwede na siya. Ita-transfer lang natin siya ngayon dito sa ating counter. Napapansin ko dito sa ating dough, guys, medyo malambot pa siya at medyo kulang pa siya sa halo. Kaya, dito, hinalo ko pa siya or minasa ko pa siya ng konti, guys, hanggang sa magiging smooth at saka elastic na talaga siya. Naglaad lang ako dito ng konting flour kasi dumidikit pa siya sa ating kamay. Hindi kasi masyadong maganda yung, yung machine, guys, kasi parang ang bagal ng paghalo niya. Kaya, ayan, ginasa ko siya ulit. Naglagay ako naglagay tayo ng konting butter para hindi didikit yung ating dough. Ayan, pwede rin po tayo magdas ng flour. Then, ayan guys, smooth na yung ating dough. Ayan, after, siguro mga 5 minutes ko pa siyang minasa guys. Then, ayan, gagawin naman natin ngayon, syempre yung ating window pane test. Ayan, para siguraduhin natin malambot syempre yung ating tinapay. Ayan, kapag hindi na napupunit, kapag iniinat natin siya or ini-stretch natin siya, ibig sabihin ready na yung ating dough. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Naglagay lang tayo dito ng konting oil para hindi dumikit yung ating dough or hindi siya mag-dry. Then, hayaan lang natin itong umalsa ng 45 minutes, guys. Kasi ngayon, medyo mainit sa area natin or dito sa Pinas. Kaya, 45 minutes ko lang siyang pinaalsa, guys. Ayan, umalsa na siya. Pero kapag malamig naman sa inyong lugar, hayaan nyo siyang umalsa hanggang sa magdoble siya ng size. Brush lang natin ngayon yung ating loaf pan. Ayan, ang size pala nito guys ay 7x3. Ayan, konting butter lang para hindi lang dumikit yung ating tinapay. Kung wala naman po kayong loaf pan, pwede naman kayong gumamit ng aluminum pan or aluminum tray yung ganitong size guys. 7x3 din yung size nito guys. Ayan, nabili ko lang ito sa palengke. Then ito, gagamit pala tayo guys ng raisins. Ayan, binabad ko na pala siya ng 30 minutes sa maligamgam or mainit na tubig. Then after ko siyang binabad, dinrain ko lang siya. Then naglagay lang ako dito ng mga 1/2 tablespoon na flour para didikit siya sa ating dough mamaya guys, hindi siya matatanggal. Then ito na yung ating dough after 45 minutes. Ayan, ang ganda ng alsa ng ating dough kasi nga maganda yung panahon guys. Sobrang init, kahit sa counter ko lang siya nilagay, napakabilis siyang umalsa. Kaya ito din yung babantayan natin ngayon guys kasi sobrang init nga dito sa Pinas. Kung nandito kayo sa Pinas guys, ayan, ito yung mga tendency na ma-overproof natin yung ating dough. Kaya kailangan natin siyang bantayan kasi mabilis talaga yung umalsa yung ating dough ngayon. Then ayan guys, hahatiin lang natin ito sa dalawa. Then yung isa naman, hahatiin natin ulit sa dalawa para doon naman sa ubi loaf na gagawin natin. Ayan, kung medyo dumidikit yung ating dough, pwede po tayo mag-dust ng konting-konting flour lang. Then kapag hindi mo na natin ginagamit yung ating dough, tatakpan natin siya ng cling wrap para hindi po siya mag-dry. Then ito, hahatiin na natin siya ngayon. Itong isang dough natin, ito yung gagawin nating ubi flavor or ito yung lalagyan natin ng ubi flavorade. Ay naglagay ako dito guys ng mga
1/2 tablespoon ng ubi flavored. Pwede rin po kayo maglagay ng ubi powder. Ayan, pero tansyahin nyo na lang guys kasi kulay lang naman yung kailangan natin dito. Hanggang sa pag okay na sa inyo yung kulay, ayan, pwede na yun. Then, imimix lang natin ito ngayon. Pwede nyo siyang masahin or ako dito para mabilis, gumamit ako ng mixer para mapabilis yung pag-mix natin. Then, ayan guys, ito, nagtitimbang pala ito guys ng 300 grams. Yung dun sa hinati na natin siya. Then, yung isa namang puti ay 300 grams din. Then, ito, hahatiin pa natin ito sa dalawa. Bali, 150 grams yung ubi natin kada isa. Then, yung isa naman ay 150 grams din. Dito guys, nagkamali pa ako dito kasi yung nilagay ko siya sa medyo maliit na pan kasi hindi ko makita yung isang pan ko. Ayan, doon ko siya nilagay sa 7x3 kaya medyo umapo siya ng konti. Pero kung doon nyo siya ilagay sa 7x3 guys, ayan, hatiin nyo ng ulit yung inyong dough. Bali gawin nyo siyang 75 grams kada isa. Yung ube, 75 grams. Then yung plain naman ay 75 grams din. Bali 150 grams lahat. Kasi yung loaf pan na yun guys, kasya doon yung timbang nandoon ng 150 to 180 grams na dough. Ayan, kasya doon, sakto lang. Then ito ngayon, ito yung natirang dough natin. Hahatiin natin siya ulit sa apat, bali 150 grams din kada isa. Bali apat na loaf din yung magagawa natin dito. Pagkatapos natin siyang hatiin, bibilugin lang natin siya. Then tatakpan lang natin siya ng cling wrap guys. Then rest lang natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Gagawin na muna natin yung ating filling para sa ating cinnamon loaf. Ayan, pagsasamahin lang natin yung ating brown sugar, cinnamon powder, then naglagay ako ng konting cornstarch para hindi po mag-melt yung ating filling kapag binik na natin siya. Then hahaluin lang natin ito ng maigi. Then iset aside lang muna natin ito. Then yung ating raisins naman, ito din yung para din ito sa ating cinnamon loaf. Ang una natin gagawin yung ating ubi loaf bread. Ayan, ilalapad lang natin yung ating dough, yung ating plain. Uunahin natin ito hanggang sa magiging rectangle shape lang siya guys. Huwag din natin masyadong panipisin yung ating dough para hindi po siya mapunit. Then same lang din dito sa ating ubi dough. Ganun lang din yung gagawin natin. Dapat yung paglapad natin mas maliit siya ng konti dito sa ating plain na dough. Ayan. Ganun lang din yung gagawin natin guys. I-shape lang din natin siya sa rectangle size. Then i-overlap na natin siya dito guys. Or ilagay na natin siya dito sa ibabaw ng ating plain na dough. Ayan, then gumamit lang ako dito ng rolling pin. Then dito guys, naglagay ako ng ubi halaya para sa filling ng ating ubi loaf bread. Ayan, pero pwede naman kahit wala, optional lang naman guys. Ayan, marami kasi tayong natirang ubi halaya sa ref natin. Kaya ayan, naglagay na ako. Mas masarap naman kasi guys kapag may palaman yung ating ubi loaf bread. Then ito, gumamit lang ako ng pizza cutter guys. Ikakat lang natin yung kalahati ng ating dough. Ayan, para magkaroon lang siya ng konting design para maganda siya tingnan. Then ayan guys, after natin siyang i-twist, ayan, pag didikitin natin yung dulo ng ating dough, then i-roll lang natin siya ngayon. Ayan, dapat masikip yung pag-roll natin guys. Hihilain muna natin siya ng pababa bago natin siya ikutin or i-roll. Ipipinch lang natin yung dulo ng ating dough para hindi siya bumuka kapag i-bake na natin siya. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating loaf pan. Ayan, ngayon ang sinabi ko guys, umapaw yung tinapay natin dito kasi hindi akma yung timbang ng dough natin. Bali, naging ano na kasi siya guys, naging 300 grams na siya kasi 150 grams dun sa ubi dough natin, then ganun din dun sa plain dough natin, 150 grams din, kaya naging 300 na siya guys. So, sobra na siya dun sa laki ng pan na ginamit natin. So, kailangan dun sa 7x3 na loaf pan, ang ilalagay lang natin timbang ng ating dough doon ay nasa 150 to 180 grams lang ang ilalagay natin dapat doon. So, isa din yung sa babantayan natin kapag gumagawa tayo ng tinapay. Then, ito guys, ito na yung ating cinnamon roll na loaf bread. Ayan, naglagay lang ako ng butter muna. Pinahiran ko siya ng konting butter. Then, sunod ko na nilagay yung ating cinnamon powder mix. Then, yung ating raisins. Pwede rin po kayo mag-add dito guys ng nuts, walnuts, or kahit anong nuts. Then, ayan, ganun lang din yung pag-roll natin. Hihilain lang natin siya pababa para magiging masikip yung pag-roll natin guys. Wala siyang hangin sa loob. Then, after natin siyang ma-roll, ikakat lang natin siya ngayon sa gitna.
pagdudugtungin lang natin yung dulo ng ating dough, then iti-twist lang natin siya or ifo-form lang natin yung ating loaf bread. Ayan, parang braided siya guys. Pero kung meron kayong alam guys ng ibang way sa paggawa ng cinnamon loaf bread, ayan, pwede naman gamitin nyo dito guys. Siguraduhin din po natin na magkadikit yung dulo ng ating dough para hindi din po siya bubuka kapag binake na natin siya. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating loaf pan. Then para naman sa ating pork floss na loaf bread, ayan, meron tayo ditong spicy pork floss na bili ko lang siya sa Shopee. Then naglagay lang muna ako dito guys ng Japanese mayo dito sa ibabaw ng ating dough. Then nilagay ko na yung ating pork floss. Dito guys, pwede naman kayo gumawa ng iba't ibang flavor ng inyong loaf bread. Ayan, kagaya ng sinabi ko, itong dough na to, pwede kayong gumawa ng iba't ibang klaseng loaf bread. Then ito sa ibabaw guys, naglagay din ako dito ng Japanese mayo bago ko siya ni-roll. And same lang din yung gagawin natin. Kailangan yung pag-roll natin ay masikip po siya. Ayan, hihilain muna natin siya bago natin siya itutupi or i-roll. Then ayan, ipipinch lang natin yung dulo ng ating dough para madali natin siyang i-sealed or isara. Then dito guys, ang ginawa ko namang design dito ay simple lang, ginupitan ko lang yung gitna ng ating dough. Gumamit lang ako dito ng gunting. Pwede po kayong gumamit ng matalas na knife para magkaroon lang siya ng counting design, hindi siya masyado yung plain lang. Then ilagay na natin siya ngayon sa aluminum pan natin. Ayan, sa gilid natin siya ilagay guys para yung alsa niya, palapad siya guys, hindi siya pataas. Then ito guys, paalsahan na natin siya ng 45 minutes or hanggang sa magdoble lang yung size niya guys. Again po, mainit po sa Pinas ngayon, so kailangan bantayan natin yung ating dough para hindi po siya ma-overproof. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap. Pagkatapos natin siyang paalsahin, ibabrush lang natin siya ngayon ng milk. Then dito sa pork floss natin, nag-add lang ako dito guys ng sesame seeds. Pwede rin po kayo mag-add ng yung nori sheets, yung pang sushi guys. Masarap din siya dito guys. Nilagyan ko yung isang loaf bread natin. Then i-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 160 degrees Celsius ng 18 to 20 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw niya. Then after natin siyang ma-bake guys, i-unmold natin siya agad para hindi mag-moist siya sa loob ng ating pan. Then palamigin na natin siya dito sa ating cooling rack. Then ayun guys, papakita ko lang sa inyo guys, napakalambot ng ating tinapay. Ganun lang, ang sekreto lang naman sa paggawa ng malambot na tinapay guys, yung pagmasa natin, dapat tama yung pagmasa natin at sakto lang din dapat yung pagpaalsa natin, hindi po siya overproof para hindi po siya mag-collapse kapag binig na natin siya. Yun lang naman yung technique dito guys. Then gagawin naman natin ngayon yung ating cream cheese or yung ating toppings para dun sa ating cinnamon rolls at saka sa ating ubi loaf bread. Ito guys, sa paggawa ng icing, dapat tansyahan lang din yung consistency niya guys. Kailangan kasi medyo thick siya kasi babalutin natin ng shallow sheets yung ating loaf bread. So kailangan hindi siya runny guys para hindi siya mahuhulog lang dun sa loaf bread na ilalagay natin. Yung ganitong consistency lang, ayan, pwede na ito guys. Huwag yung medyo runny. Ayan, basta pag medyo runny siya guys, pwede kayo mag-add ng powder sugar ng pakonti-konti hanggang sa makuha nyo yung tamang consistency ng inyong icing. Then ipapahid na natin siya ngayon dito sa ibabaw ng ating cinnamon roll at saka dito sa ating ubi loaf bread. Kung meron kayong ibang recipe ng icing guys, kagaya dun sa pork floss na ensaymada natin, yung buttercream icing dun, pwede rin dito gamitin yun guys, masarap din siya. Then ngayon, dito sa ating ubi loaf bread, ayan, i-grate lang natin yung cheese natin sa ibabaw. Kung meron kayong naisip na ibang flavor or ibang toppings sa inyong loaf bread, ayan, pwede nyo gawin dito guys, kagaya ng sinabi ko. Pwede itong multi-purpose dough yung ginawa natin. Pwede kayong gumawa ng iba't ibang klaseng loaf bread. Then babalutin na natin ngayon yung ating loaf bread. Ayan, ito din yung pangbalot natin sa ensaymada natin guys. Mas malaki lang yung size guys. Kung hindi ako nagkakamali, parang 10 by 14 yung size nito. Pang loaf bread talaga siya. Then ayan, tutupi lang natin yung magkabilang gilid. Then ititake na natin siya. Titikman na natin ngayon yung ating ubi loaf bread. Ito yung una natin titikman guys. Ayan, itsura pa lang nakakatakam na siya guys. Ayan, yung cheese sa ibabaw. Ayan, maraming cheese, mas masarap. Nagkamali lang tayo dito ng size ng pan na ginamit, pero wala namang problema guys, maganda pa rin naman siya tingnan. Ayan, medyo mataas nga lang siya. Then ayan, hahatiin na natin siya ngayon. Ang sarap nitong ubi loaf bread na ito guys, saktong-sakto lang yung tamis niya. Then yung nilagay natin na halaya, perfect siya dito sa dough na ginawa natin. Then nilagyan pa natin siya ng cream cheese, then nilagyan pa natin siya ng cheese sa ibabaw. Sobrang nagme-melt siya sa inyong bibig guys kapag kinain nyo siya. Ayan, gustong-gusto ko talaga itong part na ito guys, yung hinihimay-himay ko yung ating dough dahil napakalambot niya at napaka-chewy niya. Ito yung pinaka-favorite ko dito guys, itong nilagyan natin ng pork floss, then nilagyan ko siya ng nori sheets, yung pang sushi.
Ayan, nandun yung pagka-savory flavor niya guys at napakasarap niya guys, hindi siya nakakaumay kainin. Kayang-kaya mo siyang ubusin guys na mag-isa dahil napakasarap niya guys. Kaya kung ganito yung trip mo guys, yung medyo savory tapos hindi masyadong sweet, perfect ito sa'yo guys. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa susunod pa mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.